So this is now the last part of the discussion on our series of discussion on newborn. Let's focus now on the appearance of the newborn. How does a newborn look like? Okay. First, let's look at the skin of a newborn. So the skin of a newborn is ruddy, meaning ang color sa panit sa bata perting puwaha, murag mistiso ang iyahang panit. So they are ruddy, they are reddish. Nga naman, this is because of the increased accumulation of red blood cells coupled with a decrease in the subcutaneous fat. Meaning, daghan og red blood cell ang bata, visible siya from the outside because there's nothing that obstructs our sight. Nga naman, because we know that newborns do not have subcutaneous fats. Meaning, halos makita nato diretso ang iyang ugat kay wala may tambok nga nakabara sa ato ang vision. That makes the skin of a newborn red. That makes the blood vessels visible on the outside. Okay? The skin also is expected to have acrocyanosis. Unsa ganinang acrocyanosis? This is when the periphery area or the peripheral areas kamutiil are color blue, while the central areas of the body are color pink. Nganong pink man? Kay ang dugo nakakonsentrate. Ang dugo nakafocus sa tunga nga bahin sa lawas kay naa sa tunga ang mga importante nga mga organs. Makita na ninyo class kung ang pasyente nag-hemorrhage, for example. Unsa man ang simptomas basta naay hemorrhagic shock, coldness of the hands and feet. Nganong mubugnaw man ang kamot ug tiil basta magdugo ang pasyente. Kay kung magnihit ang dugo nimo nga nahabilin, i-focus, i-concentrate diri sa central areas. Dili hatagan ang mga gawas-gawas nga bahin sa lawas kay di man na sila importante kaayo kumpara sa naa sa atong central areas. So kung walay dugo ang kamot ug tiil, mao nang bugnaw. Because what gives us the natural heat is the blood. We are warm-blooded animals. Okay? Next, the skin of the newborn is also expected to be jaundiced. And you know that. Basta magdag gani, magyelo gani ang bata, day 1, day 2, day 3, okay pa na. Pero kung ang pagdag, malapas na usa ka semana, mabot nagdapo ka adlaw, kana delikado. Kay pasabot ana, potentially, na ay paspas nga pagkamatay sa red blood cell, na ay paspas nga hemolysis. Mas paspas ang pagkamatay sa red blood cell kaysa capacity sa atong liver nga i-convert ang unconjugated bilirubin to conjugated bilirubin. This happens, class, most commonly when patients have a condition called RH incompatibility. Kanus-a man na mahitabo ang RH incompatibility? That happens when ikaw, mama, ang imong blood type, negative. So kung B plus ka, ang normal tao, A plus, AB plus, O plus, ang mama, aning higayon na, A negative, B negative, AB negative, or O negative. Negative ang iyahang RH factor. Unya, ang iyang gidala nga bata, positive ang dugo. So kung si mama negative, ang bata positive, pwede ang bata magdag. We will discuss RH incompatibility in the next topics under OB. Okay? Pero usa lang na, class. Usa lang na sa mga rason nganong ang bata magdag. Okay? RH incompatibility or blood group incompatibilities. I hope you still remember your discussions in HEMA sa anatomy. Katong atong i-discuss nga kung blood type A ka, unsay pwedeng iabono. Kung blood type B ka, unsay pwedeng iabono. Kinsa ang universal donor, kinsa ang universal recipient na ana sa atong discussion sa anatomy, sa hematology. I am very sure na discuss gyud na nako. Okay? Harlequin sign. Unsa man na siyang Harlequin sign? Normal di ay na class nga inig-tan-aw nimo sa bata basta imong ipatakilid ang bata. Ang katunga nga bahin sa lawas sa bata, mupuwa ang ubos pero ang ibabaw puti. So meaning to say, kung mao ni for example ang imong bata, no? Ulo, okay, atong side lying, sims na to ang bata. Nagtakilid ang bata, okay? Ano ang kamot, okay? So kung atong ipatakilid ang bata, makita nimo class, imo na siyang i-divide into two. Kani diring sa ubos, puwa. Pero ang ibabaw nga bahin sa lawas, luspad, puti.
Normal na, normal. Unsay tawag ana? Harlequin sign. When the dependent side of the body turns red and the independent side turns pale, you call it as the Harlequin sign. Normal. Normal sa newborn. Normal ba sa newborn ang magpaksot-paksot ang panit? Yes, we call it desquamation. Normal ba nga naay buhok ang bata? Nipis ang buhok sa bata? Yes, you call that lanugo. Lanugo is the fine, downy hair of the newborn. Ug ang buhok sa newborn nga lanugo, dili lang makita sa ulo, makita sa tibuok kalawasan sa bata. Bungot, buko-buko, dughan, mura siyang unggoyon. Ngano man, no? This is the effect of hormones of the mother to the baby. Di ba ang bata nagdawat naman nag-hormone gikan sa placenta? So tungod sa kataas aning mga hormones dinha, potentially ang bata nahimong bunguton. And the bungot they form is what we call lanugo. Sir, grabe man jud sa kabunguton. Pwede ba nag-akong i-shave? Dili, ngano man class. Kay later on, pag maanak na ang bata, magkagamay ang katong mga hormones nga gikan sa iyahang mama. Magkakupos ang level ani nga mga hormones such that ang kanang lanugo mga tagak ra sad nag-iyaha. Mawala ra nang iyahang pagkabunguton, iyang pagkabalbon. So kana diyang pagkabalbon sa bag-ong tao, normal. Sa sige na tog kiss-kiss anang bedsheet, sa sige na tog ilis sa bata, sa sige na tog ligo sa bata, hinay-hinay pud nag mga tagak ang iyahang mga lanugo. So there is no need to shave. Okay? Milya. Unsa man ang milya? Ang ilong sa bata na ay mga puti-puti. Okay? Na ay ingon ana nga makita ang ilong sa bata. Okay? This is what we call as milya. Mura siya mga whiteheads. Nganong naamay milya ang atong mga newborn? Kaya ang iyang sebaceous gland dili pa man mature. Mauna nga nabara ang imuhang mga fat deposits in the nose. Okay? Vernix caseosa. Unsa man na? This is the cheese-like substance in babies that is formed as early as 20. Remember 20? 20 weeks. Unsa man na siyang vernix caseosa? Amura ra na siyang cheese. Puti na nagkatag sa panit sa bata. Importante na. Importante kaayo class. Kay kung kita mag-swimming 30 minutes pa lang, nangunot na atong mga panit. Pero ang bata, siyam kabuan, nag-swimming sulod sa amniotic fluid ni mama. Nangunot ba? Di ba wala? Nga naman, naaman siya vernix caseosa. And another function of the vernix caseosa is, importante na siya class, para ang imong bata dangog. Inigutong sa mama, inigawa sa bata sa boto ni mama, muslide lang na siya kay mantikaon man na ang vernix caseosa. Kung nakakita na siguro mog newborns, makakita mo anak, klaro kay nasanan, mura nag-cheddar cheese nga nagpilit sa mga panit-panit sa bata. Mupilit sa buhok, unya mo ana dayon atong mga silingan. Hala, kana ra bang mga puti-puti sa bata? Pasabot ko no ana, gijirjir sa papa mintras ang mama mabdos. And I tell you, that is wrong. Ngiga naman sa anang luso. Unsa na laser? Mamabot ang iyang luso dito sa ulo sa bata. Unsa man day porma sa bata sa sulod sa tiyan ni mama, tan-awa ni class ha. Kani uterus. Okay? Kani placenta. Okay? Nya naa kay amniotic sac nga 2 layers, duha ka layer. Ang sulod is the amnion. Ang gawas is the chorion. The amnion and the chorion is what you call the amniotic sac. Kaning amnion mao ni muhimo sa imong amniotic fluid, sa imong panubigon. Muhimo ni siya 500 to 1,000 ml nga panubigon nga imnon sa bata, iihi sa bata, imnon na pud niya, iihi na pud niya. So naara ng amniotic fluid dinha sa sulod sa atoang amniotic sac. Unya sa tunga sa imong placenta na akay pusod. Unya nakakonekta dayon na ang imuhang bata. Okay? Unya diri sa ubos na akay cervix. Ang cervix na ana siya'y laway. You call it as the operculum plug. Then naakay cervical canal, naakay vaginal canal, una ang busdot sa vagina. Kung jirjiro na sa papa ang higaman sa sluso ni papa, maabot yun dito sa ulo sa bata, kalayo man. Di ba? Layo kaayo.
So di na tinuod class ha nga ang kanang puti-puti sa ulo sa bata, similya kuno na sa papa nga na deposit unsay tuos ulos bata bangko, di ba? So di na pwede deposituhan, di na maabtan sa similya ni papa. These are vernix caseosa that protects all of the integumentary organs of the baby in order to protect it against over-immersion from the amniotic fluid. Okay? So kana, naakay lanugo, the fine downy hair. Milia, the pinpoint macules, white patches, fatty deposits at the nose of the baby. Vernix caseosa, the cheese-like substance that protects the skin of the baby against over-immersion from amniotic fluid. And erythema toxicum. Unsa man ang erythema toxicum? Kung makabantay mo, nakakupot na mong newborn, nya basta laki ka, nya bunguton ka, inikis nimo, makakita mo, mamuwa dayon na ang naong sa bata, mag-rashes dayon na ang naong sa bata. Mao na gitawag nato og erythema toxicum. Mao na kung ikaw papa na kay anak di ka pwede magbungot-bungot kay ang imong anak magbutlig-butlig ng naong. You call it erythema toxicum. Mag-rashes ang iyahang naong. Bisan gani dili rashes, ari kas lubot mo kiss, ang lubot mag-rashes. Ngano man na class? Because ang atong immunity sa mga bata di pa man na siya mature. Sometimes overacting, sometimes underacting. Nikis lang gani ka, namuwa dayon siya. Kay OA ra ang iyahang immune system. Kay di pa man siya mature. Di pa man suhito ang iyang immune system nga moingon nga, ingon ani ra dapat akong reaksyon. Kanira kutob akong reaksyon. Sometimes manubra. Kay wa pa may buot ang immune system sa bata. These rashes at the face commonly of the babies are what we call erythema toxicum. So let's summarize. Unsay color sa panit sa bata? Puwa. Kung mo-blue ang kamot, puwa ang tunga, okay ra na, okay ra na. Mao na gitawag og acrocyanosis. Kung muluspat ang ibabaw, pero puwa ang ubos kung magtakilid ang bata, okay ra na. Unsay tawag? Harlequin sign. Nangapaksot ang panit sa bata, okay ra na. Desquamation. Nipis og buhok, okay ra na. Lanugo. Naay mga cheese-cheese sa iyahang panit, okay ra na. Vernix caseosa. Naay murag whitehead sa ilong, okay ra na. You call it milia. Okay? Mag-rashes ang naong kay gikisan sa papa nga bunguton, okay ra na. Erythema toxicum. So these are the normal appearances of a newborn. Okay? Erythema toxicum. Rashes on the face of the baby. Now, babies may have birthmarks. Sa Bisaya, lihi. Unsa man ang pinaka-common nga mga lihi-lihi? Number 1, nevus flammeus. Maunang giingon sa mga katiguangan nga mga bata nga gilihian sa ilahang mama og sikwati. Kung niinom kuno ang mama nga mabdos og sikwati, ingnon des katiguangan, ayaw inom na. Gusto ka ang imuhang bata na ay marka sa naong nga sama ani? This is nevus flammeus. Sa Bisaya, morning atong tawgon nga kabang. Okay? Na ay mga lihi. And it can appear anywhere in the body. Malas ka kung sanaw na. Nga naman, di na siya mawagtang. The only way for a nevus flammeus, kabang, lihi, nga mawala is through laser surgery. But because modern naman taron, pwede ta mo gamit og mga concealers nga makeup para matakuban ang lihi. But then again, this exists for a lifetime. Okay? And the only way to remove this is through laser. Again, we call this port wine stain as your nevus flammeus. This is what you call as your strawberry hemangiomas. Ang strawberry hemangiomas class, lihi gihapon na siya. And they are comprised of capillaries nga niburot, elevated capillaries. Importante nga kaybaw ang nurse nga strawberry hemangioma na siya. Nga naman, kinahanglan kaybaw si nurse kay siya man ang moingon ni mama nga, ma'am, kaning imong strawberry hemangioma, expected ra ba ni siya nga motubo, modako pa ni siya hangtod moabot ang bata og 1 year old. Pero gikan mag 1 year old, ang kanisad siya mukupos, mukuyos hangtod mawala. Nganong angay pahibawon si mama nga ang strawberry hemangioma usa ka klase nga magkadako kay kuyawan man ang mga mama. Kay unsa may nahibaw-an sa mga people in the community. Basta naa gani mga lihi, na mga aum or mga tubo-tubo sa panit nga magkadako, cancer na, di ba? Mao man ay nahibaw-an. So atong ingnon sa ang mama nga, ma'am, kani dili ni cancer,
pero mudako ni siya. Okay? Inigabot sa usa ka tuig, dako na gyud ni siya kaysa karon. Pero human sa usa ka tuig, ma'am, hinay-hinay pud na siyang mukupos, mukuyos. So kung gusto ka nga mupaspas ang pagkuyos, gusto ka nga paspaspas ang pagkawagtang sa strawberry hemangioma, unsa may pwede na kong gamiton? Pwede ko mo gamit og steroids nga cream. Okay? Pwede ko mo gamit og steroids nga cream para mawala ang strawberry hemangioma. Kung nakapaligo na mo og bata, gisakay sa planggana, nakakita na siguro mo sa lubot nga naay ingon ani. This is the Mongolian spot. The Mongolian spots are gray patches at the sacral region or at the buttocks region of the baby. Okay? Di na siya mawala hangtod 7 years old. Pag abot sa 7, magkawala pud na siya. Okay? So, di na ta maignorante unsa man ang murag violet na dakdak ng bata. Di na siya dakdak ha. Mongolian spots, lihe. Okay? So, lihe. So, class, these are the 3 different birthmarks that you may see. Normal birthmarks among newborns. The port wine stain, lihe, kabang, nevus, flammeus. Katong naay murag nagbugdo nga mga capillaries, strawberry hemangiomas. Ang katong gray patches at the buttocks region, Mongolian spots. Let's check the breast of a newborn. How does it look like? It's possible, class, nga pagtan-aw nimo sa tutoy sa bata na ay muawas nga gatas. Nganong naggatas naman ning newborn? Tungod ba kay active na ang mammary glands sa bata? Dili pa. Naggatas na siya, class, because of the influence of the maternal hormones to that of the child. Yet later, as these levels of maternal hormones subsides, magkahupas, no? Mawagtang nasad na ang witch milk. Okay? Importante, basta na ay witch milk, ayaw sad siya i-squeeze. Ayaw gi-express, no? Because it may cause infection. Ang tutoy sa newborn, gawas sa naay gatas, pwede nga murag namukol. Murag dako kay sa tutoy ang bata. Well, that engorgement niya gawas sa dako gahi. Okay? Dako na, gahi pa ang tutoy sa bata. Normal na siya. This breast engorgement is a result of estrogen which comes from the mother gihapon. And remember when I said, class, which part of the newborn is least likely to pass through the pelvis? Di ba ingon ko ang ulo? Kay ang ulo mao'y pinakadako nga part sa passenger. Pero that remains true only up to less than 2 years. Kung inyong tanawon inyong mga lawas ron, unya mangutana ko, unsay part sa newborn ang pinakalisod mo gawas? Kasagaran mo tubag mo ingon yung chest. Kaya nga atong nakita sa atong mga tupad-tupad, mas lapad man ang ato ang chest kaysa sa atong ulo. But that is not the case. Ang newborn mas dako iyang ulo kaysa iyang chest, pero inigabot og 2 years, ang iyahang chest mas mulapad na kaysa iyahang ulo. So remember this, at 2 years, the chest exceeds the head. So kani, mauning breast engorgement, no? Murag namukol ang atong bata niya, gawas sa namukol, gahi. Unsay cause ani? Estrogen. Gikan sa mama. Okay? Pero muhupas. Kana, witch milk, no? Gikan gihapon sa mga hormones ni mama. Now let's look at the eyes and the ears. Newborns cry. Okay? Newborns cry. And as they cry, sometimes walay luha. Ingnon, oy, artista maning bata, hilak-hilak pero walay luha. Actually, naghilak gid na siya, pero walay luha. Sir, nganong wa man na sila'y luha? Kaya ang ilang lacrimal duct, dili pa man fully mature until maabot sila 3 months of age. So, kasagaran bata, muhilak class up to less than 3 months, muhilak langas kaayo, pero walay luha. Walay luha. That's because of the lacrimal ducts which are not yet mature up to 3 months of age. Ang newborn, libat. Ang newborn, libat. They have this normal strabismus, okay, which usually disappears at 6 months. Okay? Monitor for the presence of purulent discharges. Di ba ingon ko? Tanan bata, inigawas, hatagan yun nag-Creed's prophylaxis. Unsa tiya hatag? Terramycin, gentamicin, erythromycin. Atong i-squirt sa mata kung ointment or atong i-drop kung drops para di mabuta ang bata. Unsay ko sa buta? Ophthalmia neonatorum.
Moingon gani kag ophthalmia neonatorum, piskat nga naay nana. Oh, piskat nga naay nana. So ato gyud ang tan-awo ng mata sa bata kung naa ba nay nana. Kay og naa nay nana, ang sunod ana, ang bata mabuta. Unsang pagkabuta ha? Ophthalmia neonatorum. So to prevent that, remember, we need to give Creed's prophylaxis. And ophthalmia neonatorum happens when the mother in the vagina has a group chat. Unsa tong group chat? Gonorrhea and chlamydia, dili syphilis. Di ba? Dili syphilis. Why labot ang syphilis? Gonorrhea and chlamydia. Okay? Next, we also check the ears and the eyes. You did this in health assessment. Atong tanawon, tanawa ko nun ng inyong mga tupad. Ang kanisiyang imong top ear, dapat top kaysa mata. Tanawa, ang dunggan dapat mas taas kaysa mata. Kay kanang mga mata nga mas taas kaysa dunggan, maunang mga mongoloid. Okay? Maunang mga mongoloid, ha? Mailhan nimo nga mongoloid class kay low set ears. Okay? Mongoloids have low set ears, meaning ang iyang dunggan ubos, iyang mata taas. Unya nagduha-duha pag yun mo halatan-awa ang palad. Makita ninyong palad sa mongoloid kay kani 1 2 3 man ni kabok crease no. Ang mongoloid pak usara na. And sadly, mongoloids die early. Okay? Ang lifespan sa mga mongoloid mas mubo. Okay? Mao siguro nang giingon sa mga katiguangan, mas taas imong dunggan, mas taas imong kinabuhi. Ang nahitabo sa mongoloid, ubos man ilang dunggan, maunang sayong napupos ang kinabuhi. Di ba? O gusto mo taasin ng kinabuhi, birabiraha lang na inyong dunggan. Ha? Kay og ingon ana nam na sukdanan sa kinabuhi, magpadugang na lang tagdunggan ni Vicky Velo, pwede na ba napunan, di ba? Kay kung mao naman lang na sukdanan sa pagkabuhi, di ba? So class, this is an important rule. Your ears must be higher than the outer cantos of the eye. Because if the eyes are higher than the ears, that is an indication of trisomy 21, or layman's call this as mongoloid. Okay? Normal dili. Up to how many months? 6 months. So this is normal up to 6 months. Okay? Mura man kukwaon sa Ginoo ani diri sa kong video. Okay, tanawan ng dunggan ha. And last topic, the head. Okay? The head of the baby may undergo certain abnormalities, no? Natay gitawag og caput succedaneum, natay gitawag og molding, natay gitawag og cephal hematoma. Okay? Caput succedaneum, molding, cephal hematoma. Okay. Now, ani ni siyang ulo sa bata, class. Kung tan-awon nimo ang ulo sa bata, kaning ibabaw nga ulo sa bata, makita nimo lingin. Okay? Kaning ibabaw, top view. And the top looks like this. Okay? Monipurma sa ulo sa bata. Meaning, the head or the skull of the newborn or of every man are comprised of joined bones. Nakay duha ka frontal bone, frontal bone. Nakay duha ka parietal bone, parietal. Naapog kay occipital bone, frontal, parietal, occipital. Maunay makita gikan sa ibabaw. Ang kada bukog sa bata, class, naana siya'y pagsumpay-sumpay, naay sinumpayan. So kung kani frontal, nag-abot na sila, naa kay makita sa tunga nga mura og sinumpayan. Kaning sinumpayan or kanal is what we all know as our suture. So kani suture ni siya, kani suture sad ni siya, kani suture, kani sad siya suture. So the gap or the space in between bones are what we call sutures. Kanang mga sutures, class, up to 2 years of life, dili pa na siya permanente. Okay? So inig 2 years, musugod na siya permanent. Di na siya mo able. Di na mo buka, di na mo patong. Kay at inig abot ni mo 2 years,
permanent na ang imuhang sutures. Unsa may trabaho aning mga sutures? Kani nga mga sutures class, they are very important. Number one, they allow or provide for space for the brain to grow. Ang utok mangod class, ang neurologic system is the fastest developing system at the first 1 or 2 years of life. Kung naay system ang usa ka tawo nga pinakapaspas og trabaho during year 1 or year 2 of life, ang pinakapaspas class, it is the neurologic system. So, at the end of 2 years, tungod sa kapaspas sa development sa utok, ang size sa utok sa newborn is almost the size of that of an adult. Ingon ana kapaspas motubo ang utok. And because paspas man motubo ang utok, dapat naatay sutures. Kay para unsa man na siyang suture, sir? Para mintras modako ang imong utok, ang imong ulo, ang imong skull, pwede pasad mo expand. Kay wa pa man ni siya mo sira, abli pa man siya. So mintras magdako ang imong utok, ang imong skull magkadako pud sad. Kay kung modako ang imong utok unya ang imuhang skull dili mo tubo, maunsa man ang pressure sa sulod, mutaas pag-ayo ang pressure sa sulod, increase intracranial pressure nga ang imong utok pwedeng madugmok. Okay? So this is a case class. This is an important situation class nga dapat ang sutures wa pa mo sira. Okay? So naay usahay class nga ang imong sutures wa pa 2 years ni sira na. We call it as craniosynostosis. Craniosynostosis is a condition where the sutures have already been fixed even prior to 2 years of life. Kay baluta nga wa pa gani 2 years ayaw sag sira. Kay aron maka-expand pa ka, kay ang utok in the first 2 years of life, magsigi pa man og tubo, magsigi pa man og dako. That's one important role. Another important role, nganong di pa man ni nato isira, para sayon inig utong ni mama. Nganuman, kay kung nagpatong ning imong duha ka bukog, inig agi ana sa buto ni mama, kaning duha ka bukog pwede na siya magsapaw. Para inigsapaw niya mo gamay ang imuhang ulo, mauna ang tanan bata inigawas sa ulo sa bata, makakita mo ang porma sa ulo, mura og oblong. Nganong oblong man? Unsay tawag ana? We call that as molding. Molding is a situation where the head of the child looks long and it looks narrow because it overlaps against each other by the pressure in the vagina. So kung kani ang ulo, dako mang ulo, pag agis buto, kanihuot mang buto ay nagpatong pagawas ang ulo, long and narrow. Oblong, kung say tawagan na, molding. Okay? So molding is normal. Okay? Molding is normal because the sutures have not yet been fixed. Sometimes also, class, makakita ta ang ulo sa bata na ibukol. No? Mao na gitawag nato caput succedaneum. Kano sa man na mahimong caput succedaneum? Kung ang mama nag-labor pa, di pa ganina mo abot og 10 cm ang bukas sa iyahang cervix. Moingon gyud ang doktor, ma'am, ayaw sa og utong. Muutong ra ka kung maabot na nag 10 cm ang bilangkad sa imuhang puerta or cervix. 6 cm, 7 cm, ayaw yung utong. Nga naman, di pa man ka fully dilated. Di pa man makagawas ang ulo sa bata kung gamay pa ang buka sa imong cervix. Now, kung ang cervix, for example, 6 cm, unya, nagsige na kag utong, ang imong bata, magsige sa na siya kapakong dito sa imong puerta, kay sirado pa man, utong, nya, balik na sa, di man na magawas yun, kay sirado pa man. Dapat mo 10 yun siya, una na siya makagawas ng bata. So 6 cm, nagsigi kutong, hala sige kutong, unsa may nahitabo? Nagsigi kapakong ang bata. Kung mapakong ka, maunsa man imong ulo? Mabukol. Maunay caput succedaneum when there is edema in the scalp. But when the edema is already dugo, katutubig ha, caput succedaneum. When the edema is already dugo, imbis tubig, we call it as cephal hematoma. So molding, long and narrow. Caput succedaneum, nabukol, tubig. Cephal hematoma, nabukol, dugo. Nisirado ang sutures, wala pa 2 years.
craniosynostosis. Okay? And when you look at the skull of the newborn, you will be able to see two different kinds of fontanelles. What are these fontanelles? The diamond-shaped fontanelle and the triangular-shaped fontanelle. The diamond-shaped fontanelle is your anterior fontanelle, and the triangular shape is your posterior fontanelle. The anterior fontanelle closes in 12 to 18 months, while the posterior fontanelle closes in 2 to 3 months. Board exam question last year. The question was, if a nurse assesses a child who is, say for example, 5 months. 5 months ang newborn, 5 months ang bata, and the posterior fontanelle is still open. Question, normal, abnormal? 5 months ang bata, aptly ang posterior fontanelle. Abnormal. Because we all expect that the posterior fontanelle must have already closed at the 3rd month. 5 months na, nga nung aptly pa ka. Ang fontanelle also, class, is an important indicator on the hydration status of a baby. Because if the fontanelles are sunken, lubog ang hubon, fontanelle na, hubon, nilubog, nilaom, kung sa may pasabot, dehydrated ang bata. Pero kung ang hubon, bulging, niburot ang iyahang hubon, unsay pasabot, na akay increased intracranial pressure. And that is the fetal head and the end of our discussion on newborn.